Ayan, what's up mga Ludi? Ayan, kung nakikita nyo yan ay bumili tayo ng multi-tester natin na digital. Dahil nasira na yung ating digital dito na ginagamit natin. Di na siya nagpa-function ng maayos. Kaya yan, order tayo. Kasi mas maganda yan mga Ludi. Para pag gumagawa tayo ng content or videos, madali yung sundan o makita yung ating ino-compute or tinitest na resistance or value ng mga resistor. Ayan mga Lodi, oh, digital. Ayan. So mamaya ay i-compare natin sa analog naman, ano. So ayan. So tara na mga Lodi. Ayan mga Lodi, nandito na yung ating in-order na digital multimeter mga Lodi. Ayan. So ang talagang pangalan nito ay Aning. Dahil bumili tayo nito mga idol, dahil nasira na yung ating digital, di na siya nagpa-function ng maganda, malayo na doon sa mga reading. Ngayon nakita ko kasi ito sa kanyang mga reviews na maraming nakapag-try na maganda din at accurate din yung kanyang pag-reading mga resistance. So ang gagawin natin ngayon mga Lodi ay ikukumpara natin yung kanyang competition dito, ano, sa San Juan naman. Itong mga loading digital ay wala nang kwenta ito. Wala na itong kwenta. Itong analog naman guys, ito may kwenta. Kaya tingnan natin sa dalawang ito mga Lodi, ano, kung maganda talaga, kung accurate talaga yung digital na multimeter na ito na in-order natin. Bibigyan natin ng konting review, no? Magre-reading tayo ng mga resistor. Yung accurate nga ba si Aning? Ayan mga kaludi, oh. Ayan yung kanyang pangalan, Aning na M1. Ito naman yung kanyang mga skill. Ayan yung mga skill niya. Dito banda naman yung kanyang DC voltage, yung DC reading. May kanyang off. Saka dito naman yung para sa AC natin. So dalawa lang, ano, kulay blue, 600 volts saka 200 volts. Yan. Dito naman yung ating mga millivoltage. Dito naman siya, ano, mga Lodi. Saka yung ohms natin, dito siya. Ayan. So ayan, yung kanyang likod. So maliit lang siya, ano. Ayan. Tapos meron siyang ilaw dito mga Lodi. So pag ginano mo, may ilaw siya. Yan. Yan. Maganda. Kitang-kita talaga yung kanyang numero, no? Yan. Dito nyo malalaman mga idol kung bakit tinawag kong walang kwenta ito. Tsaka ito may kwenta. So tingnan nyo na lang, ano mga idol. Yan. Dito tayo magte-test sa X10 or times 10. Ayan. Pag-shorten muna natin. Lagyan natin sa 0 point. Ayan. 0 point. Para maganda yung reading. Makuha natin mismo yung talagang resistance. Ano? Oop. Yun. Tama. Ayan. So, ang una natin mga guys. Kuha tayo ng resistor na ang value niya ay 180 ohms. Ayan. Tinanggal sa papel kasi wala tayong malaking resistor, ano. Ito munang 1/4 watt. Yan, 180 ohms yan, ano mga Lodi. Tayo ng isa. So ayan siya mga Lodi. Yan, reading natin, ano. Reading natin. Ayan, makikita nyo mga idol, nandito siya sa may pag ito 10, ito naman 15. Ayan, nasa 15, 16, nasa 17. Ha? Ayan natin. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nasa 17 siya, ano, mga Lodi. 17 ohms. Ayan. So, dahil nasa 17 ohms yan mga Lodi, ita-times natin yung times 10.
17 times 10 is equals. Tignan natin mga lodi calculate natin para mas malinaw ano. Hindi na kayo mag-isip pa na magkwenta. Tignan natin. So ang na-reading natin kanina ay 17 ohms. Ayan, meron tayong na-reading kanina ano mga lodi na 17 ohms. So calculate natin 17 times 10 kung saan tayo naka-scale kanina. Ayan, naka-scale tayo sa times 10. Kaya ang reading natin kanina sa bandang taas, kasi yung taas na yan mga lodi ay ohms yan. So 17 ohms yung na-reading natin. I-times natin times 10 times 10 is equals 170 ohms. Kasi hindi naman totally mga lodi na talagang makukuha mo siyang tama yung resistor na 180. So mayroon talagang ano yan guys, hindi talaga eksakto yan. May mga 178, may mga 179, mga ganyan ang mga reading niya. So ayan, so sa digital naman tayo mga lodi, hindi na tayo gagamit ng computation or calculator dahil mayroon digital na siya, no? Sasabihin na niya mismo mga idol yung resistance ng resistor. So ayan, dito naman tayo sa digital, yung binili natin. Yung maganda nga talaga. Kasi 180 ohms to ano, lagyan natin dito sa 200 ohms. Ayan, kasi nasa ohms tayo, kulay puti. Ayan, test na natin. Ito na yung 180 ohms. Ito, hindi ka na magkukompute kasi wala nang kwenta ito. Natin. Online to 200 ohms. Ayan. So, nilipat natin guys sa 2K. Kasi ang reading niya sa 200 ay masyadong mataas, dito tayo sa 2K. So, ayan guys, ano, 178 ohms naman sa digital. Ayan, yung wala siyang kwenta. So, ang reading dito sa resistor na ito, 178. Pero ang value niya ay 180 ohms. Ayan. So, ayan, kitang-kita natin guys, ano, talagang accurate siya. Ang kulang lang sa kanya guys ay 2 ohms para maging 180. Yan, may 79 pa oh. Dito naman sa analog 17 ohms yung kanina guys eh. Tingnan natin ha. Maingay yung mga aso. Ayun, nagbago na naman yung reading niya. So tingnan natin sa 0 ohms. Na-adjust na naman siya. Yan, masyado nung magalaw yung aking analog. Pero ang ginagamit ko talaga dito guys sa ating analog ay sa mga resistance, sa mga winding. Kasi mas maganda ito sa mga winding gamitin. Yan, tingnan natin. So, mayroon siyang 15, 16, 17, 18. 18 ohms naman siya, no, mga lodi. So, nagbabago yung function nito, mga lodi, yung sanwa. Yung kanina guys, yung 17 ohms, tsaka 18 ohms ay nasa gitna. Hindi natin makita masyado guys, medyo gabi na, madilim. So, ganun na lang natin. Ayan. Ayan, tingnan natin, mga lodi. Ayan, ganyan na lang. Natin ha. Para mas makita nyo maigi, ano? Yan, nasa 0 ohms na. Sisit natin sa 0 ohms para mas makuha natin yung talagang value niya. Yung 180 ohms. Natin yung 180 ohms sa resistor. Yan. 15, 16, 17,
Nasa 17 siya. Oh, guys, short natin ulit kung nagalaw. So, hindi naman siya nagalaw. Nasa 0 point. Lagyan natin ulit. Nasa 17 talaga so guys. 170. So, ayan. So, hindi na siya nagkakalayo ng mga lodi. Sa analog ay may pinapakita siyang 170 ohms. Tapos sa ating digital naman ay may narit siya na 178 ohms or 179. So, malapit lang magkalapit. So, okay na. So, accurate naman yung ating anin na tester. So, maganda rin siya. Sana tumagal ito. Makakapag-repair na tayo, ano, mga lodi. O, isa pa. Mayroon pa tayo dito, yung 150 ohms. 150 ohms naman yung i-test natin na resistor. Ito siya, mga lodi. Yan, 150 ohms naman. Kuha tayo ng isa. Unahin natin itong digital. Unahin natin yan. $150 ohms ang lumalabas sa kanya ay 152 ohms. Lagyan natin sa 200 nga, mga lodi. Mataas siya pag nasa 200. Lagyan natin sa 2K. Sa 2K, nandyan. Ayan guys, 150. Eksakto, pero bababa pa yan mga idol eh. Magiging 149 yan. Ayan. So, sakto siya, no? 150 ohms. So, dito naman tayo sa analog. Ayan, pag-shortin natin ulit kung nasa 0 ohms siya. Ayan, 0 nga. Tapos, ayan, 14. Nasa gitna ng 14 tsaka 15. Gitna ng 15 tsaka 14. Parang nasa 14.5 ano mga lodi. 14.5. Yan. So multiply natin ulit. Ito yung sa analog. 14.5 times 10. This equals 145. Ayan siya guys. Equals natin 145 ohms yung 150 ohms. So, halos magkalapit lang sila, no? Itong digital ay nasa 150 ohms. Yung nireading natin na resistor ay 150. Tapos, nireading ng ating digital, yung ating order na bag, aramas ngayon, nasa 150 ohms. Tapos, yung analog naman mga lodi, nasa 145. Yan, so magkalapit lang. So, okay na yan, ano, mga lodi. Kaya na lang bahala na umintindi mga lodi kung ano yung mas gusto nyo dito. Kung tatanungin nyo ako mga lodi, okay naman na sa akin itong digital na ito. Yan, dahil maliit lang. May ilaw siya at malinaw yung kanyang digital screen. Yan. At malalaki pa yung kanyang monitor, yung mga numbers. So, ayan. So ayan mga idol, sana nakatulong yung ating simpleng tutorial na ito ngayong gabi. At ako po'y humihingi na naman sa inyo ng isang subscriber na lang mga idol at tayo po ay mag 1,000 subscribers na. Ayan. So pakitulungan nyo na rin po ako mga idol at malapit na tayong maging 1,000 subscribers para tayo po ay ma-monetize na ni Google AdSense. Ayan. So, maraming salamat mga idol. Hanggang dito muna. At magandang gabi po sa inyo. Pasensya na po kayo mga lodi at nahintay na nakapag-vlog dahil masama yung ating pakiramdam. Ito nga at tayo po ay sinisipon pa. Ano? So, maraming salamat muli. Hanggang dito muna. God bless.